Kahit July 4 pa umalis si Philippine President Ferdinand Marcos Jr. sa Vancouver, online sa social media, patuloy pa rin ang sagutan ng ilang anti-Marcos protesters sa di umano'y mga taga-suporta ng Pangulo ng Pilipinas. Na-feel ko talaga ang tension ngayon. Grabe. Dumulong sa Omni News si Maria Facundo Lili, dual citizen at may-ari ng ilang small businesses sa Canada. Isa siya sa mga nagprotesta nang bumisita sa Vancouver si Marcos Jr. Sa kanyang public social media account, ibinahagi niya ang ilang video at larawan nila ng mga kasamahan July 3. Subalit na dismaya siya sa kaliwat kanang pangungutya at batikos na natanggap dahil dito. Ilan pang komento ang nagsasabing si Lili raw ang nanigaw sa kinatawan ng Pangulo Undersecretary Claire Castro. Ako daw ang nanlait. Din ngayon, nilalait nila ako. Nag-defame na sila sa akin. Sabi ko, that's not right. Mariing itinanggi ni Lili ang mga paratang. Pati pangalan ko, pinangalanan na niya ako. Ang daming nakakakilala sa akin. Ilang mga usap-usapan din ang kumakalat online na sasampahan daw ng reklamo ang mga nagwelga laban sa administrasyon ni Marcos Jr. sa pagbisita nito sa Canada. Sa pahayag ng Vancouver Police Department, wala raw silang formal complaint na natanggap na inireklamo ang mga nagprotesta sa bisita ng Philippine President. Canada, ang freedom of expression ay isang prinsipyo na protected by the Canadian Charter of Rights and Freedoms. So bilang isang individual, whether you're a citizen or a foreign national, as a person in Canada, physical person that is, mayroon kayong karapatan na ilabas ang inyong sinasaloobin. Pero dapat ito ay nasa loob ng kwadrado ng batas. Kumbaga, hindi kayo nakakapinsala sa iba. May mga konsekwensya rin po ang ating pagmumura sa publiko. Halimbawa, pwede kayong balikan ng inyong minumura in a private capacity. Online, may ilan namang itinutulak na dapat daw i-deport o bawian ng status sa Canada ang ilan sa mga nagprotesta sa video. Ay nagsisimula sa isang immigration officer. Kung kayo ay may determine na tinatawag na inadmissible to Canada, pwedeng magsimula ang isang inadmissibility proceedings. Gagawan kayo ng report at hahanapin kayo at magsisimula nga po ang removal. Mayroon pong mga steps na kailangan masimulan. Kung ang offense po ay nasa Canada, kailangan po ng conviction. And ang nakikita nga po natin sa internet ay ito nga daw po ay harassment. Meron pong provision ng Canadian Criminal Code under Section 264. Ito po yung tinatawag nating criminal harassment. Dahil kung sila ay citizen, hindi na po sila pwedeng i-deport. Pinag-aaralan naman ni Lili kung may maisasagawang legal action laban sa mga batikos na natanggap mula Pilipinas. Samantala sa isang pahayag ni Philippine Undersecretary Claire Castro, sinabing di raw siya nagsumbong at wala rin daw sana siyang balak palakihin ang issue. Nung dumating kami sa PhilCom, mas marami pang kumalat na mga balita na hindi namin alam na kumalat na pala yung video. Ito issue ng pagiging balat sibuyas. Issue ito ng mga Pilipino na nagpapakita ng kagaspangan ng ugali. Pat Fernandez, Omni News, Vancouver.